Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So, ito yung continuation ng ating tour dito sa San Jaje. And ngayon ay nandito tayo sa Days Hotel by Wyndham para mag-breakfast buffet. And after that, magtutuloy-tuloy na yung tour natin. So, exciting to guys. So, samahan niyo ako. Okay guys, so dito naman tayo sa may ilog area. Guys, ayun yung mga trains. May mga operating pero guys, sharing lang. Sobrang daming tao. Nasa pinakatulog. So guys, nandito tayo sa lobby ng Days Hotel by Wyndham. And ayan, mga kasama natin ay nag-check ng maleta, luggage and all that. Sabi kasi best that's mine. Thanks Jason. I don't know. And so dito lang tayo magbe-breakfast. Hindi pa tayo mag-check-in talaga. Sabi kasi hindi na daw ibababa yung luggage pero binaba nila. Baka may kukunin yata yung iba. Pero anyway, ayan. So dito yung breakfast buffet. Ang dami ng tao sa loob. Pero wait natin yung go signal ng mga tour guide natin. So let's follow them first. Guys, share ko lang. Sobrang malakas na yung ulan dito sa labas. Hindi ko lang alam kung kita sa camera pero ayan yung raindrops makikita nyo naman. Dito pala talaga yung first stop ng lahat ng mga nag-tour. So, ayan. Yung lakas ng ulan, pinakita ko lang. Pero sana mamaya tumigil na siya. Guys, sharing lang. Sobrang daming tao dito sa breakfast buffet. So, nagkakaubusan na ng pwesto. Wala na kami mapwestuhan. So, ayan. Pero marami naman yata ang food. Kasya naman yata para sa ma-accommodate naman lahat. Pero yung pwesto lang talaga. So, naghanap kami ngayon ng pwesto. So, guys, ito yung food. Sample lang. Kasi mahaba yung pila ng buffet. Paikot lang siya. Guys, meron silang tinatawag na pastry area. Ayan. May xiaolongbao, may siomai, may puto, tapos merong gyoza. Ang sasarap, grabe. Parang since kanin lang yung kinuha ko, ito na lang yung ulam ko. Ito egg station, tapos merong noodles. Ayan, Chinese noodles. Guys, dito naman is may porridge, tapos may mga cereal, may espresso machine, tapos mga juices. So mga kakaiba yung juice nila. Ayan. So kuha na tayo para makakain na tayo. Ayan guys, so ito lang food ko. May siomai, and then may gyoza, tapos may puto, tsaka rice. So siomai, for the siomai rice tayo ngayon. So kain muna tayo. Guys, since wala nang tao, binablog ko lang ulit dito sa kabilang side. So, hot water ata to. Ito mga fruits, pero wala na masyado. Tapos, meron din silang konting pastries. Ayan, may cream puff, tapos ito, toasted mamon ata. Tapos may ganyan. So, ayun ang kanilang breakfast. So guys, tapos na kami kumain. Ngayon, nag-iintay na lang ng bus ulit kasi dediretso na tayo sa first destination natin talaga, which is yung Orange Isle. Yun yung may malaking statue na muka, na ulo actually. So pupuntahan natin yun kahit medyo malakas yung ulan, hindi siya tumitigil. Buti na lang guys, may payong ako tsaka may raincoat din kaso nasa maleta. So di bale, payong na lang. So wait na lang muna tayo ng bus. So guys, nasa bus na ulit ako at nasa pinakadulo. Na-miss ko yung moment na nag-Shanghai kami, tapos nasa bus, nasa dulo kami ni Kai, tapos yung mga friends namin sa Shanghai, si Jin tsaka si Josh. So ngayon solo flight tayo. So paalis na rin ito. Is that okay? Yes. I think also later on we will do it this way. Otherwise, 6 buses, more than 200 people get together. Right? So perhaps we will follow like bus 4 or bus 5, like 2 buses go together. Okay? Yeah, this is what we do. So we were going to start our tour. By the way, the passport, your passport is right here with me. Don't worry. Okay. Because later in the afternoon, we will go to one of the theme park. So we're going to use it, and in the dinner time also, we are going to check in hotel. We're going to use it again. So we will leave it just in the bus.
Okay? Guys, kumakanta yung tour guide namin. Tour guide namin yan. Si Francis yan. Hey guys, so andito na kami sa aming first stop. Park to. So, hindi ko palang tatanong yung pangalan ng park, pero yun nga, maulan kaya buti na lang may payong. Based sa nakikita ko is wala akong makita. And nakaputing shoes pa naman ako talaga. Eto yan guys, ito yung park. So lalakad kami papunta sa entrance. Ayun, Jushishu Scenic Spot. Jushishu Scenic Spot. Sorry sa kung mali yung pronunciation. And ito si Francis. Alright guys, so susundan na natin yung ating tour guide na si Francis. Papasok ng park. Ito yung park na parang may mga tram. Ayun sa right side ko guys may mga train. Ang cute ng mga train. Mga parang tram, ganyan, mini trains. Kaso hindi yata siya operating. Pero kung magaganyan kaya yata may extrang bayad. Kaya kami lakad lang tapos take ng photos. Saglit lang daw kami dito, parang mga an hour lang. Tapos jump to the next destination na agad. So kahit maulan, ano pa rin, tuloy pa rin yung tour. Pero parang mas okay na tong medyo ganitong maulan kaysa yung sobrang tirik yung araw. Pero sana pagpunta natin sa Avatar, hindi naman umuulan para ma-enjoy yung view talaga. May konting lakad lang naman pala. Actually, you can see it. This is where we are. If you want to finish all the way, you have to walk to here, 2.3 kilometers. That is a little bit too far away. I don't think in this weather you have to finish all of it. And the reason we come to here also is because one of the statue, Mao Zedong statue, is quite famous. Okay, but what I suggest is what? In such a weather, walk around because you can see some of the city view. Take some picture, walk around, and later we will just heading back to here. How about that? Right? Better we spend more time in a shopping street or whatever. It's better than spend time here. Correct? Yeah. Everybody, hello. Everybody, please listen to me. Otherwise, you don't know where to be and when to meet. Okay. So later we will do like this. We're going. I will going to buy you a ticket and I will lead you the way. Okay. But later, where is the meeting point? Here. Here. Okay. You can see we are here, and we will walk this way, and then just straight away back. You don't do a circle, all right? Don't do a circle, all right? Same way in, same way out, and we meet here. I was supposed, roughly less than 1 hour. Less than 1 hour. Okay. Just remember, if you don't see the rest of us, less than 1 hour at least. Okay, we're back to here. Okay. Guys, ayan yung mga trains. May mga operating pero may mga hindi. Hassle lang yung ulan talaga. Ayan, ang gaganda ng mga train. Actually, hindi pala siya train. Parang ang tawag nila is sightseeing bus eh. So, sa kabilang side, ito naman yung river. Ang ganda din dito sa river side. So, saglit lang tayo dito. Hanap lang tayo ng spot na makapag picture tapos babalik din tayo agad. Kasi mga around 3 kilometers daw to kapag yung nilakad mo ng buo. So guys, dito banda yung park entrance. Ayan. So, si Francis, yung tour guide, siya na mismo yung bibili ng tickets para sa amin kasi included na sa package yung ticket. So, dito siya. Sana huminto na po yung ulan. And sa pinakaharap, sa left side, pagpasok ninyo, or bago kayo makapasok, meron parang convenience store. Ang pangalan is Homey Store. Ayan. So, wait na lang natin si Francis na makabili ng tickets para sa atin. So, dito tayo. Ito pala yung orange aisle na mismo.
ito na mismo yun. Dito na yung big head statue na tinatawag. So, nagintay lang kami ng ticket, tapos papasok na kami. And kung may maganda lang sana yung weather, malilibot siya ng buo. Pero since ganito nga, wala tayong choice kundi mabilis lang dito. Pero sana mapakita ko yung big head statue sa inyo. Kasi yun yung highlight talaga nitong part na to ng tour. Ito na guys, papasok na tayo. Dito kami pinapasok sa Passage for Tour Group. Visitors from Hong Kong, Macau, and Taiwan, and foreign visitors. Dalawang linya ata. Dalawang linya po ata. 进入排队中的旅游客不要上行李，再预约免预约入排有常服务宣传，以免造成经济损失。 Okay, 尊敬的 pasok lang. 预约票为人民币提供， Pasok lang. 车票 Ah, ang ganda nito oh. Ito po maganda oh. Ayan guys oh, ang ganda nung flowers. Ay, sana talaga huminto na tong ulan. Ayan, ganda niya, ganda nitong part na to. Okay guys, so papasok na tayo sa loob. Ready talaga ako maglakad guys. Alam niyo naman paborito ko ang paglalakad, pero sana wag lang sumakit yung paa. Wag umatake. Okay, so susundan lang natin tong si Francis. Daming tao. So predominantly ng mga tao guys magsasakay dun sa train, pero kami walk lang. Hindi ko alam kung bakit hindi niya na binigay yung option na mag-train. Siguro dahil naghahabol sa oras, pero ang sinabi lang kami maglalakad lang talaga. Pero itong mga taong nakakasabay namin yan, mga nakapila sila dun sa train. So ito na ang lakaran. Dito tayo maglalakad guys. Pero maganda naman yung view. So okay lang din na hindi mag-train. Ang ganda, ang linis din dito guys. Sobrang nakaka-relax. Ayan, so, Okay, tawid everybody tayo. follow me. Tawid tayo dito. Ayan. So guys, ang ganda. Parang may napuntahan akong ganito din na park sa Taiwan, sa may Bay 2. Ayan na guys, may dumadaan ng train. Wow. So parang may nasakyan kaming ganyan sa Taiwan Zoo ng aking parents nung naglibot kami sa Taiwan Zoo. Pero ang ganda sana maglakad dito guys, lalo na kapag yung hindi talaga ulan, yung makulimlim na panahon lang, para makakahinto talaga kayo, mas ma-appreciate yung view, makakapag picture kayo. Ngayon kasi parang ang hirap kasi nga ang lakas ng ulan, although maganda pa rin naman talaga siya. And 3 kilometers daw kasi ito kung ako lang din yung masusunod talagang ikutin ko siya, kaso nga since part tayo ng group tour, kailangan mag-abide tayo dun sa schedule para mapuntahan pa rin yung mga ibang part ng itinerary. Ayan, so pinapakita ko lang sa inyo. Etong left side na to guys, river yan. Ang bilis ko pala. Gusto ko yung nauuna ako. Sasalita lang ako pag tingin ko layo ko na sa kanila. Ayan, so pwede rin may lakaran din dyan sa gilid ng river mismo guys. Pero andito kami sa may sidewalk talaga. Kasi yan, dumadaan-daan na yung mga naka-train. Maglalakad lang tayo diretso. Tapos sabi naman ni Francis kanina, if ever daw or at any point na mapagod ka and you wouldn't wanna go dun sa pinaka highlight nitong Orange Isle, yun nga yung head.
eh pwedeng bumalik na. Kasi limited time nga lang naman yung binigay sa atin. Pero tayo, hanggang saan tayo makarating, pupunta natin hanggat kaya ng time. Okay guys, so nagtanong ako kay Francis dun sa aming tour guide kung aabutan ba namin yung orange, yung head, yung statue ng head. Sabi niya it would be about an hour kung maglalakad daw, pero kung maglalakad daw ako ng mas mabilis at hindi ako sasabay sa pacing nila, baka daw umabot ako. So nagpaalam naman ako, sabi ko parang sige kaya, push ko na yan kasi para mapakita ko naman sa inyo, sayang naman kasi. So sabi niya, sige, basta dapat bumalik ka on time. So kaya ngayon nagmamabilis na ako, lalakad ako ng mas mabilis para maabutan ko siya. And kaya pala siya tinawag na Orange Isle, parang sabi din ng isang tour guide, si Jason, na once upon a time, or parang it was a long time ago, na marami daw tumutubong oranges dito, or mandarin orange, kaya siya tinawag na Orange Isle. Pero yun nga, yun yung naging history niya. Share ko lang to guys. Orange Island food cultural shops. So ang ganda, share lang. So mabilis na ako guys, dadaanan ko na lang itong mga to, and sana maabutan natin yung head mismo. So let's go guys. So dito na ako sa Luneta Park. Ay, hindi pala, dito na ako sa may green area. Ang ganda nito kapag kung hindi umuulan, takbo-takbo ka dyan, moment ka dyan sa may damuhan. Grabe yung green na green talaga yung grass niya, tsaka well maintained kung mapapansin niyo. Sana all. So talagang na to guys, brisk walk na to, para may mapala naman tayo dito at makita natin yun. Kasi yun talaga yung highlight nitong Orange Isle na to, yung statue na yun. So hindi ko alam kung gaano pa kalayo, pero medyo malayo na ako sa kanila dun sa mga kasabay ko, para maabutan ko and para hindi ako mag consume ng time outside dun sa inalot sa atin. So guys, andito na tayo sa pond area. Ayan, may pond dito guys. Ay, medyo malalim yung mga tubig-tubig, kaya kailangan nating umiwas-iwas ng konti. Ayan, deep water daw yan, sabi, danger, deep water, bawal daw maligo. Ayan, so malayo-layo pa tayo, kakainis kasi yung time limited lang. Ayan, pero ganda dito sa pond guys. Laki pala nitong Orange Isle, kala ko pagbaba mo ayun na yung statue, so hindi pala siya ganun. So tuloy-tuloy lang tayo, lakad-lakad lang kung marating natin yun. Lakad times 2 times 2 times 2 para makarating tayo sa Orange Isle. Guys, after ng pond, ito naman yung makikita ninyo. Ayan, dessert station daw, meriendahan. So kung titignan niyo yung langit guys, yung ulap ang baba, abot na niya yung mga building dun sa bandang left nitong video. Grabe ha, medyo hingal na tayo pero tuloy-tuloy lang, kaya pa natin to, may oras pa. So let's go guys. Another pond here, over here. Yan, so napakita ko lang, baka magdire-diretso ako, mahulog ako eh. Grabe ang laba niya guys, malaki siya talaga, like for real, for real. Yan, so diretso lang tayo, tahakin lang natin at sana marating natin ang orange, ang statue. Nasa Orange Isle na pala ang statue, tapos balik na rin tayo agad. Okay guys, so unfortunately kinalculate ko rin yung time, and kahit tumakbo pa ako,
nasa 1 kilometro mahigit pa yung ano, yung layo nung statue. 15 minutes na lang, mag-11 na. Ayoko naman mag-cause of delay doon sa mga kasama ko sa tour, so I decided na bumalik na. Sayang. So ang suggestion ko sa inyo is kung pupunta kayo dito, kailangan nyo na magpabook na lang ng train para, or nung bus, whatever they call it, para ma-ensure nyo na makakita nyo yung statue. So okay lang naman, para na lang din akong nag-jogging, nag-walking. So ngayon pabalik na ako dun sa may bandang entrance, and take na lang ako ng picture sa mga magagandang spots na makikita ko. Okay guys, so dito naman tayo sa may ilog area. Hindi ko to napakita kanina. And so para lang din may idea kayo, di ba? So ang ganda rin, and napakatahimik and napakalinis. Yun yung mako-comment ko dito. Relaxing yung paligid niya. Kahit yung ilog mismo, malinis. So at least ito man lang na ipakita ko sa inyo bago tayo bumalik sa bus, or bago tayo bumalik dun sa pinanggalingan natin. So guys, umabot naman tayo. On time lang tayo. Pagbalik ko dun sa bandang dito sa bandang exit, nakasalubong ko na yung mga kasama ko. So hindi man tayo umabot dun sa statue, pero pasok tayo sa time. So hindi tayo nag-cause of delay. So yun, next stop na tayo. So guys, andito na ako ulit sa banda sa entrance, and iniintay na lang yung mga kasama. Sayang kasi kung itutuloy ko na maabot yung statue, saktong 11 na ako makakarating doon, and yung 11 kasi call time na namin dito. So nakakahiya talaga kapag tinuloy ko. Pero nung nakita ko ng mga kasama ko, ang una nilang tanongin, napuntahan mo. Tapos medyo nga sila, medyo sad sila kasi sana daw electric car, yun nga yung electric vehicle papunta doon. Sinabi naman daw na hindi siya part ng package, pero sana in-offer, or kung sinong gusto na mag-add na lang ganyan. So anyway, it is what it is. So charge to experience na lang. Pero overall, ang ganda nitong park na to. Hindi ko ina-expect na sobrang laki niya. So kala ko talaga yung statue lang yung makikita. So nag-enjoy din naman ako sa brisk walk, and overall tong park na to masasabi ko mga nasa 7 out of 10. Yung experience na napuntahan siya is really enjoyable. At dahil dyan guys, i-end ko na muna ang vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating China Vlogs. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. See you sa next episode. Bye!